Alright, welcome back once again mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So, malapit na po natin reach yung 4,000 subscriber. At marami pong salamat sa pag-subscribe po sa mga newbies, sa mga legit mga loyal subscribers ko po. Pakipindot na po yung kagustuhan, thumbs up, like, at ipakalat na rin po sana yung video para magkaroon po ng mga awareness yung ibang mga tao kung sakaling kailangan nila ng mga videos na ganito, may mga problema sila sa mga OLA, at baka makatulong yung videos natin na makapag bigay ng peace of mind at ng kapayapaan sa kanilang mga isip at sa kanilang mga sitwasyon na namang problema sila. Share nyo na, tapos para updated po kayo lagi ay hit nyo yung notification bell para laging updated sa mga videos na ginagawa natin dito. So mga ka-Johnny, medyo parang may sorry masabihin ko lang po muna, unahan ko lang muna, tong channel ko talaga, nagsimula talaga to sa reaction videos, sa mga personal vlogs. Yun po talaga ang pinagmula ng channel ko. Kumbaga yun talaga yung purpose ko noon, mag-reaction videos. Kaya kung medyo gumagawa ako ng mga ibang reaction videos saka ng ibang videos is that's my point of view of my life. Kumbaga yun yung mga pananaw ko sa buhay ko na gusto ko i-share sa inyo, kung ano ba yung masasabi ko doon sa mga ibang mga nangyayari bukod sa mga online lending apps, no? Medyo okay, minsan maganda rin yung nakikisaw-saw tayo sa ibang usapan at magbigay tayo ng mga point of view sa sarili natin para sa ibang tao, kung ano ba yung magiging pananaw ko doon sa mga nangyayari o doon sa mga kaganapan sa ibang mga katulad ng current events, yan, politics, yung showbiz. Medyo hindi naman ako masyadong mahilig sa showbiz pero mga politics, yung mga ganyan current events talaga, mostly mahilig ako sa mga ganyan. Hindi, kasi nung bata ako, mahilig ako sa cartoon, sa anime. Ngayon, medyo nagkakaedad tayo. Medyo lumipat ako sa current events. Excuse me. So yun mga ka-Johnny, ito tiunahan ko na lang po ulit kayo. Itong sasabihin ko po ay hindi po, para sabihin ko na, no, para sa akin kasi is, masasabi ko lang na kung kayo nahaharas, kung kayo nagkakaroon ng sitwasyon na hindi maganda, at kayo naman ay nakikipag-usap ng maayos sa mga OLA, mapapayo ko lang sa inyo ay huwag nyo nang bayaran. Kung kayo ay naharas tulad ko, example ko nga i-example ko lang kasi sarili ko, kasi hindi ko pwede sabihin yung ibang tao na pwede ko rin example, pero siyempre bilang isang OLA survivor na ako hindi na ako OLA victim kumbaga nagpasang ko na yung mga nararanasan nyo ngayon. Bilang isang OLA survivor, alam ko yung pakiramdam nyo na nai-stress kayo at hindi nyo alam yung gagawin kung paano nyo babayaran dahil nga hinaharas kayo. Kaya nga mapapahayo lang namin, kung hindi nyo talaga kayang bayaran at nahaharas kayo, huwag nyo nang bayaran. Pero hindi ko sinasabi na huwag nyo bayaran lahat ng utang ninyo, lalo na kung may mga utang kayo sa mga lehitimong mga OLA like mga bilis, tala, yan, kasi pwede naman pakiusapan po yan. Baka mamaya madamay yun at isipin nyo na lang na generalize lahat yung mga OLA na nangaharas, pati mga matitinong lending companies, hindi nyo na rin bayaran. So yun, papatiwanahan ko lang kayo. Baka kasi sabihin nyo, eto na naman si ka-Johnny, nagpapayo na naman ng hindi maganda, o nananakot na naman, o nagbibigay na naman ng kapraningan dun sa mga OLA victims. Ang sinasabi ko po sa inyo, kung kayo naharas, kunwari ako, example ko wala pa akong due date, kaya nga alam ko yung due date ko ng buwan na yon, na wala pa sa mismong maximum due date, May 8 pa lang, at ang due date May 18, nakapost na ako sa Facebook, nagawa na ako ng GC. So example na yun, kaya nga hindi ko binayaran yung OLA na yun, no? Dahil naras ako, dahil nga nagkaroon ng harassments, then ba't ko siya babayaran para sa akin? Wala pa nga sa due date, sa exact due date niya, meron ng ganun ginagawa. So it means hindi legal yung ginagawa nila, pamamarang paniningil. Pwede naman akong kausapin, kung gusto na makapag-usap kami, ay mag-score pa for partial payment, pwede kong gawin, no? Unti-untiin hanggang sa matapos, katulad ng ginawa ko sa Iyon, saka doon sa ibang mga sa DJ doon na nabayaran namin ng nagawa namin na parang sa eksaktong date na pinag-usapan namin ng agent. Yun lang mga ka-Johnny, no? Kaya sabi sa inyo, kung mataas na yung interest, namulobo na yung interest, di nyo na kayang bayaran, hayaan nyo na po muna. Huwag nyo na munang masyadong isipin dahil may stress kayo, anxieties, depressions, kung ano-ano. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi nga, yung OLA, yan ang nilalabag nga madalas, yung interest rates. Kaya nga huwag nyo na bayaran.
kung hindi nyo kaya talaga. Pwede siguro kung maayos ng kausap at bigyan kayo ng principal amount kung meron yung wala na yon. Ganun lang yon. Ngayon kung sasampahan kayo ng kaso, nahamon kayo na sasampahan kayo ng kaso, it is better. Mas maganda nga yun. Kasi nga pag nasa husgado yan, kung nasa korte yan, mas malalaman nyo kung ano yung tamang interest na dapat ipataw dun sa mga pautang nila. Kaya hindi nga nila ginagawa dahil nga sila mismo hindi nagbibigay ng mga tamang info dun sa mga lending companies nila, sa mga OLA na yan, na yung address nila na paiba-iba. Diba? Sabi nga sa inyo, diba meron akong ginawa dyan na iba-iba yung mga, iba-iba yung mga address sa lending companies nila. Merong kasabihin nila nasa Pasig, pero nung narin nasa Makati. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya sabi ko sa inyo, mas lamang tayo kapag yung mga yan nag-file ng kaso sa atin. Kung nakatanggap kayo ng demand letter, hayaan nyo. Tanggapin nyo man sa hindi. Ang demand letter ay hindi naman porket pinadala sa iyo may demanda ka na, ide-demanda ka na. Patunay lamang po yun na naniningil lamang sila sa inyo at reminder po yan. Kumbaga parang ako, gagawa ako ng demand letter. Meron akong sariling kopya at bibigyan ko rin yung may utang sa akin ng kopya niya para matibay na nagpadala ako ng demand letter nung araw na yon o ng petsa na yun. Tapos para maging matibay, siguro papagawa na lang sa mga attorney, sa mga law firm, doon ko na ipapagawa para mas matibay kasi magdonotaryo yun Pero yung sarili kong demand letter, kung sakasakali, pero kung magpapadala ng demand letter, no? I don't think so. Pero sabi naman ng mga attorney, valid naman yun hanggat tama yung binigay nilang amount. Kunwari, pangalan ng kumpanya, pangalan ng nangutang, yung mga reference number niya, yung written agreement, kung meron mga pinag-anuhan sa terms and conditions, kung magkano yung hiniram, magkano yung tubo, at kung kailan dapat mabayaran yon. Valid po yun sa korte, pwede yon. Pero kung kasabihin nila na meron silang demand letter na ipapadala sa hindi nila sasabihin kung anong company sila, ay hindi po yun valid yun, magiging void po yun, no? Kasi ako nakatanggap nga, nakalimutan ko, doon nga pa yung demand letter ko, pakita ko saan sa inyo. Hanapin ko ulit sa susunod na video. Then, pag nasampahan kayo sa korte, meron ako nabasa, ito lang, last day lang, na umabot na nga sa Supreme Court yung kaso na yun, dahil nga, sobrang laki kasi ng kulang kalahating bilhin yung pinag-uusapan, at sobrang laki na naibayad nung borrower, hanggang sumabot nga sa Supreme Court, at nakapag-desisyon ang Supreme Court na manalo yung borrower dahil nga sa exorbitant o yung sobrang taas na interest at sinunod yung 6% per annum. Di ba? Ngayon, sabi nga sa inyo, i-share ko sa inyo siguro bukas yung kaso na yan na last year lang yun. Kaya nga pwede niyo ipaalala yun ipa-search nyo doon sa may mga lending companies. Kaya sabi nyo ito, pag-aralan nyo. Kasi pag nagsampa sila ng kaso, pwedeng gamitin yun para pag-aralan doon sa korte. Alam na kung matataas ang interest. And then sa mga harassments na nangyayari sa inyo, iba-iba yan Merong basic at saka hardcore, softcore and hardcore. Yung mga softcore lang yan nga, yung pagpapail ng kaso, bibigyan ka demand letter, papabayad sa iyo ang attorney's fee, services fee, lahat sa iyo ibabato. Pero yung mga hardcore, like tawagan yung contacts, post ka sa social media, tawagan yung workplace mo, at guluhin yung pamilya mo, pagbandaan ka. Then yun nga, yung mga hardcore, lalo na yung mga pinapadalhan ng bulaklak ng patay at mga ataol, medyo hardcore talaga yun. Talagang yun ang medyo yung napapadalhan ng ambulansya, napadalhan ng bumbero dun sa bahay dahil nga tumatawag yung mga OLA na may mga nangyayaring ganun sa bahay ninyo, sasabihin yung address. Medyo pagka gano'n, maging kalmado lang kayo mga kadyani. Lagi niyo isipin na pagka ganyan, alamin nyo kung sino yung nagpadala noon, tapos kunin nyo yung number na nagpadala doon sa tumawag na nagpadala sa inyo ng ambulansya man, bumbero, yung nag-deliver ng punerarya, yan, kunin nyo yung number noon. Tapos ibigay nyo, i-file nyo sa complaint sa PNP o kaya sa NBI. Basta nakapag-file kayo, okay na yon. Kasi siguro kung gagawin naman ng trabaho ng PNP o ng NBI, matitrace naman nila yung number na ginamit nila para tumawag dyan sa mga funeral services tsaka sa mga ambulansya, no? So yun mga kadyani, kung kayo nakakaranas kayo ng mga harassments ngayon, sabi nga sa inyo, huwag niyo nang bayaran. Pero hindi ko sinasabing huwag kayo magbayad ng mga utang ninyo, lalo na kasi iba hinihintay lang na maharas. Meron ako mga nakikitang post na ganun, ito lang,
Then, pwede na ba ako mag-file ng complaint kahit wala pang harassments? Eh di wow. Yan ang sinasabi ko, minsan yun mga farmer eh. Kaya minsan ayoko magsalita about sa pagbibigay ng mga payo about sa paano niya lalabanan yung harassment sa mga OLA. Ngayon medyo mga dyan ito, medyo sinagwi ulit natin yung OLA. Pabiligyan ko lang kayo. At yung mga, sa susunod, bibigyan ko na lang ulit kayo paano nyo lalabanan yung mga reloan, tapos biglang may darating na pera sa inyo. Meron kasi mga humingi ng tulong sa akin about that kung anong gagawin nila sa mga ganyan. Siguro baka bukas gawa natin video. So yun mga dyan, ito yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.